Welcome to Donmar TV News Channel. Maagang nagtipon-tipon kahapon sa labas ng Cultural Center of the Philippines ang mga taga-suporta ni Davao City Mayor Sara Duterte Carpio. Karamihan sa mga dumating ay dumayo pa mula sa Mindanao para suportahan sana ang paghahain ni Mayor Sara ng kandidatura sa pagkapresidente sa darating na eleksyon. Ang iba sa kanila nagpakalbo pa para lamang ipakita ang suporta sa alkalde. Noon kasi panahon ng tumakbo si Presidente Duterte, nagpakalbo si Mayor Inday. So, ginaya namin. Nagpakalbo din kami para tumakbo si Mayor Inday. Ngunit sa kabila ng maghapong pag-aabang, walang dumating na Mayor Sara para mag-file ng COC. Bandang 2:00 ng hapon kahapon nang mag-post si Mayor Inday Sara sa kanyang opisyal na Facebook page at iginiit na tuloy ang kanyang pagtakbo bilang alkalde ng Davao City para sa ikatlong termino. Pinasalamatan nito ang lahat ng kanyang mga taga-suporta at sinabing malaking karangalan ang tiwalang ibinibigay sa kanya. Sa kabila ng kanyang pahayag, patuloy na umaasa ang mga supporter ni Mayor Inday Sara na magbabago pa ang kanyang isip sa mga susunod na araw at sasabak pa rin sa presidential race. Anila, may panahon pa ang alkalde dahil hanggang November 15 pa pinapayagan ang substitution of candidates. Alam namin nasa paligid lang. Okay. Sana magpakita siya kasi maraming umaasa sa kanya na alam na bibigyan kami ng panibagong pag-asa na tuloy-tuloy na ang pagbabago ng Pilipinas. Nagawa na ng ama, magagawa rin ng anak. May mga twist na nangyayari, kagaya ng last na nangyari kay PRRD, di ba? Hindi natin alam kung paano ang sistema nila, di ba? Pasado 5:00 na nang umalis ang karamihan sa mga taga-suporta ni Mayor Sara. Kasi yung yellow, naging simbolo siya ng protest. Yung yellow, naging simbolo siya ng tae. Ay! Pag nagsasalita si Robredo, parang hindi siya sure, no? Totoo, pansinin niyo. Yung yellow, parang simbolo siya ng ano. Di ba? Sure kayo? Parang hindi ako sure eh. Hindi ako sure. Tingnan niya, magsalita siya. Oo. Niyang katandem sa pagka-VP. Pero hindi na nila bitbit ngayon ang simbolong dilaw na naging simbolo ng oposisyon. Sa halip, pink ang kulay ngayon ni Lenny. Kasi yung yellow, naging simbolo siya ng protest. Naging simbolo siya ng protest. Wait, simbolo siya ng protest. Tama, di ba? Tama ba ako? Ano sa tingin niyo? Tama ako? Di ba siguro? Tama ba? Tama ba yung speech ko? Tama? Tama. Protest against the dictatorship. Yung pink ngayon ay siya yung lumalabas na global symbol of protest and activism. Siya ngayon na lumalabas ng protest and activism. Am I right, Coach? Am I right? Parang hindi eh. Hindi ako sure. Again, global siya. Aminado si Lenny na iba't ibang kampo ang kinuusap niya para magkaroon ng unity ticket pero sinuko na raw niya ito. Maraming points na hindi kami aligned. Maraming points na hindi kami aligned. Tama? Pag ganun siya magano. Maraming points na hindi kami aligned. Tama ho ba sinasabi ko? Ituruan nyo naman ako kung tama. Baka mali yung sinasabi ko. Ito yung mga basic na mga paniniwala na mahirap ipilit yung unity. Yung pilit yung unity. Tandali, parang hindi ko na alam yung sinasabi ko. Sa mga basic na mga prinsipyo, hindi kayo nagkakaisa. Kabilang sa mga kinausap noon ni Robredo si presidential aspirant Manila Mayor Isko Moreno. Ang issue raw sa mga Marcos ang dahilan kung bakit hindi na sila nagkasundo. I don't want to go into details, pero sa akin kasi merong mga non-negotiable. Sa akin kasi, merong mga non-negotiable. Tama? Please help. Meron kasi non-negotiable eh. Tama, di ba non-negotiable is the word? And yung mga Marcos non-negotiable din sa akin. Nauna nang sinabi ni Moreno na dapat bigyan ng chance ang pamilya Marcos na makabawi. Sagot ni Yorme sa pahayag ngayon ni Lenny. Bakit kailangan? Ito naman parang tumutula lagi. Bakit kailangan? Ba't ganun sila may punto, no? Uminog ang mundo namin ngayon sa away ng Marcos at Aquino. Sa away ng anak ni Marcos at mga anak
at kasama ng yellow tards. Ay, pink na pala, sorry. Oh, ni yellow tards kayo ngayon. Oh, ha? Pero ano ha? Hindi, alam mo, ito, sabi ng iba, baka ano lang yan, gimmick lang yan. Hindi. Sa tingin ko, feeling ko, nabibwisit na ito si Isko, napipiko na siya. Feeling ko ramdam ko na napipiko na siya kasi pambihira. Yung amo ninyo, number 6 sa survey. Ako, number 2. Okay? Kasi kunwari, wala si Mayor Sara. Number 2 siya, di ba? Minsan nga, umaangat pa siya kay BBM minsan. Minsan, hindi ho lahat. Pero mataas si Isko. Compare mo naman kay Robredo. Tapos ako yung pabababain yung Vice President. Ang kapal na mukha nyo. Feeling ko, ganyan na yung nararamdaman ni Isko Tapos gayon, babanat na naman kayo. Di ba? Sabi ko nga, ang tanso, tubugin man ng ginto, tanso pa rin. Ilang oras din matapos? Ano, ibig ito ang problema. Si Isko ngayon, kasi alam niyang hindi na siya ma-shoot dun sa Ito feeling ko lang. Ito papakinggan ninyo. Feeling ko kasi, si Isko, no na sa mga dilaw. No na siya, yan na si Robredo Tinuruan na to ng coach. It's time for you to attack the yellows. Bakit? Maraming galit dyan. Tapos, wala pang pambato ang kampo ng kalaban ng yellow. Okay? Sa administration hindi ko kay BBM. Kesa, kunin mo yung napakaliit na porsyento sa dilaw na which is imposible ka nang iboto kasi nandyan na nga si Robredo, atakihin mo na lang. Banatan mo na lang. Ang nakakatawa ito, nasa likod mo si Gutok. Si Gutok ba? Hindi, yung dilaw na dilaw yan Kasama nila Robredo yan Ano kaya sinasabi niya? Buti na lang nakaganon siya yung pang Ito, papakita ko sa inyo. Ayan Gutok ba yung gatok? Ayan Ang tingin nung naka-blue. Ayan naka-blue. O yun, sabi niya. Habang nagsasalita si Isko. Tingnan mo Ay, pink na pala, sorry. Sabi ko nga, ang anak ni Marcos at mga anak at kasama ng yellow tards. Ay, pink na pala, sorry. Pink na daw, hindi na yellow tards. Sabi ko nga, ito na, tumingin na. Nung nag-posing si Isko, ayan ako, nung unang banat ni Isko, medyo hindi masyadong nigotok. Tapos nung pangalawang tumigil na si Isko, napatingin na ngayon si Gatok, sabi niya, Isko naman, kampi ko yan dati Dilaw ako bakit man binabanatan? Di ba? Di naman tingin Isko naman. ang tanso, tubugin man ng ginto, tanso pa rin. Ilang oras din matapos maghain ang Certificate of Candidacy si VP Lenny kahapon, nagtrending ang hashtag withdraw Isko. Pero hindi aatras. Nabastusan to si Isko, sigurado ko. Nabastusan ito na pinabababa mo ko. Alayo mo sa survey. Mas mataas pa nga si Pacquiao sa'yo, kapal na mukha mo. Di ba? Totoo naman before yung sila pa, yung andon pa, ang nangyari nun, ang natandaan ko kasi, Mayor Sara, Isko, BBM, tapos si Pacquiao, okay? Tapos, nung nawala si Mayor Sara, siguro napunta yung boto kay BBM, nung iba, umangat si BBM. So number 2, si Isko pa rin, number 2, si Pacquiao, tapos ito pang si Robredo. Si Robredo, sa madaling salita, aside from lalakson, kulelat. Nakapala mukha mo, akong gusto mong pababain, medyo napipiko na siguro yung mama. At saka, naisip na ng mga team ni Isko na, huy, wala na tayong pag-asa sa dilaw na yan. Yan dilaw na yan, lahat na yan kay Robredo. Isko. Matanong ko lang, Romel. Karapatan ko rin naman tumakbo, di ba? Kala ko ba nagrarally sila ng demokrasya? Bakit yung demokrasya ba sila lang ang may-ari? You cannot talk of unity. You yourself, hindi mo nga ma-unify yung sarili mo. You're not even proud of your party. Oh my God. How can you? Kung kaya mong iwan ng mga kasama mo, paano pa kaya kaming 110 million Pilipinos? Puntos din
Isko Moreno, ha? Gusto ko yung sagot mo, ha? Kaya nga, alam nyo, sinasabi ko sa inyo, paulit-ulit, ha? I'm telling you, okay? Galit man tayo kay Isko, hindi man natin gusto si Isko, meron mga tayong disagreement. Pero remember, pag nagdebate, magkakadalihan dyan.